mga mainit na balita ngayong tanghali. Dating Senior Police Superintendent Cesar Mancao na suspect sa Dacer Corbito murder case sumuko na matapos ang mahigit 3 taong pagtatago. Reklamong criminal negligence inihain laban sa 13 opisyal ng Unilever at organizer ng rave concert na ikinasawi ng 5 individual noong 2016. 7 pulis na sangkot sa kasong hold up sa 3 Korean national. Sinampahan na ng reklamo kidnapping for ransom at robbery. Pamahalaan, hindi pa rin babawiin ang idineklarang unilateral ceasefire kahit nasa active defense mode ang tropa ng National Democratic Front. Mahigit sa 300,000 Pilipino sa Amerika posibleng maipa-deport dahil sa bagong immigration policy ni President Donald Trump. At libo-libong turista dumagsa sa Baguio City para sa pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng makulay na Panagbenga Festival. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver at pasahero ng tricycle na bumangga sa concrete barrier sa Lucena City, Quezon kagabi. Narito ang report ni Japet Cablaida. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang vehicular accident sa may intersection ng Old Manila Road, Barangay Ibabang Dupay, Lucena City sa lalawigan ng Quezon kagabi. Ayon sa mga nakakita sa pangyayari, mabilis ang takbo ng kotse na may plate number TLZ261 nang mabangga ang concrete barrier sa gitna ng kalsada. Humarang naman sa kabilang lane ang nabanggang barrier dahilan upang mabangga rin dito ang isa namang tricycle. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang driver nito na kinilalang si Pio Pimentel, 29 anyos, at ang sakay nitong si Julius Mamarillo, 27 taong gulang, na iniinda ang pananakit ng ulo. Agad namang nilapatan ng Pangulang Lunas ng UNTV News and Rescue Team ang dalawa bago isugat sa Quezon Medical Center, Lucena City. Samantala, pinag-aaralan na ng Lucena PNP ang kasong posibleng isampa laban sa driver ng kotse. Japet Cablaida, UNTV News and Rescue, Quezon Province. Sumuko sa PNP Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region si dating Police Superintendent Cesar Mancao na akusado sa Dacer Corbito double murder case. Mula sa Camp Crame may report si Lea Ilagan live. Lea. Magandang tanghali sa floor. Kinumpirma nga ni Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region Chief Police Senior Superintendent Belly Tamayo na kusang sumuko sa kanila si dating Senior Superintendent Cesar Mancao. Si Mancao ay akusado sa pagpatay sa publicist na si Bubi Dacer at driver nitong si Emmanuel Corbito noong taong 2000. Ayon kay Tamayo, kusang loob na sumuko si Mancao sa kanyang tanggapan Lunes, January 30 dito sa Camp Crame. Kahapon ng umaga ay agad na ibinalik sa korte ang warrant of arrest laban kay Mancao. Sa ngayon ay nasa kustudiya ng CIDG National Capital Region si Mancao habang hinihintay naman ang commitment order ng korte. Balik sa floor. Lea Ilagan, nagulat mula sa Camp Crame. Formal nang sinampahan ang kaso sa Angeles Regional Trial Court ang mga pulis Pampanga na sangkot sa pagdukot at extortion sa 3 Korean national noong Disyembre. Narito ang report ni Joshua Antonio. Pasado alas 7 na kagabi na magtungo ang isa sa 3 Korean national na umano'y biktima ng robbery extortion sa Angeles Regional Trial Court upang formal na makapaghain ng criminal charges laban sa 7 tauhan ng Angeles City Police Station 5. Kasong kidnapping for ransom at robbery ang isinampa laban sa mga ito na sinasabing pumasok sa tinutuluyan ng 3 Korean tourist noong December 30. Hinuli ang mga ito ng 7 pulis na umano'y nagsasagawa noon ng anti-illegal online gambling operation. From Angeles City na pumunta doon sa Friendship Village and kinuha silang 3 nila sa Station 5. So nabalita na rin yun sa mga previous news reports. Ganun yung kwento nila. Kasama ni Korean victim na si Lee Ki-hoon na nagtungo sa korte ang ilang kinatawan ng Criminal Investigation and Detection Group, isang Koreano na may English name na Thomas at isa pang Korean national na kasambahay ng biktima.
Si Thomas ang tinutukoy ng PNP na tipster at spotter ng mga pulis na sangkot sa extortion at kidnapping cases sa Angeles City. Siya rin ang nagabot ng 300,000 pesos sa 7 pulis sa Police Station 5 upang mapalaya ang 3 Korean national. Ngunit itinuturing siyang testigo ng mga otoridad para sa naturang kaso. At this point in time, isa siyang witness para doon sa kaso. Ang babaeng Korean national naman ang makikita sa CCTV na sumakay sa ginamit na sasakyan ng 7 pulis nang dukutin ang 3 Korean national. Samantala, hinihintay na lamang ngayon ng CIDG ang ilalabas na arrest warrant ng korte. This is a regular case, so we will wait for the warrant of arrest. As of this time, they are under restrictive custody. Una nang pinatanggal ni PNP Central Luzon Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino ang lahat ng pulis sa Station 5 ng Angeles City. Umaasa naman ang CIDG na makukuhanan din ng affidavit ang 2 pang biktima na kasama ni Lee Ki-hoon na bumalik na sa South Korea. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Sa iba pang mga balita, pinag-aaralan na ng Duterte administration na buhayin ang Philippine Constabulary upang makatulong ng PIDEA sa paglaban sa illegal drugs. Narito ang report ni Rosalie Cos. Tuloy pa rin ang anti-drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa Malacanang, pinamamahalaan ito ngayon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA habang suspendido ang anti-drug operation ng Philippine National Police dahil sa isinasagawang internal cleansing. Sinabi rin ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na pinag-iisipan na ng pamahalaan ang muling pagbuhay sa Philippine Constabulary bilang suporta sa anti-drug operation ng PIDEA. Nothing is official yet, but I believe that the forces will be supplemented. There's another through another process. The president himself is, it's not yet official, but the police forces will be supplemented by through another project coming up. It's not yet official as far as I know, but the Philippine Constabulary may be reactivated. Manggagaling sa militar ang mga tauhan ng bubuuing PC at national ang magiging scope ng operations nito, samantalang localized naman ang sa PNP. Philippine Constabulary would be composed of gentlemen from the armed forces and from the military, which would be different from the PNP. So he's basically saying that they would be, in a sense, a more trustworthy organization, seeing that they have not been, they are not civilian run like the PNP. Umiral ang Philippine Constabulary noong 1901 hanggang 1991 bilang isa sa mga major service command ng AFP. Layo nitong panatilihin ang peace, order at security sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Abella, ang ideyang ito ay napag-usapan sa Joint Command Conference ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police kay Pangulong Duterte noong Linggo. Ngunit sa ngayon, hindi pa tiyak kung kailan ito maisa sa katuparan. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ipinahayag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na patuloy pa rin ang kanilang monitoring sa mga drug personality sa kabila ng pagsuspende sa anti-illegal drug operations sa bansa. Narito ang report ni Grace Casin. Hindi umano dapat magbuni sa pagkakasuspinde ng anti-drugs operations ng Philippine National Police ang mga drug suspects. Ayon kay Philippine National Police Ronald de la Rosa, pansamantala man daw silang titigil sa operasyon kontra illegal na droga, hindi ibig sabihin nito ay mamamayagpag na ang mga pusher, user at drug lords. Sa mga drug lords, you have your day. This is your day. You may achieve your victory right now, or this day on forward, maybe. But as I have said, this is momentary victory on your part. Momentary victory on your part dito. Sige lang, mag-enjoy kayo. Tuloy kayo. Sige lang, mag-enjoy kayo. There is always a time for reckoning. Ayon sa hepe ng pambansang pulisya, tuloy pa rin ang kanilang monitoring sa suspected drug personalities at kaso ng mga pagpatay. Samantala, nilinaw ng Chief PNP na hindi pa rin ligtas ang mga drug personalities na may standing warrant of arrest. Kung nangyari na ikaw ay drug pusher, meron kang search warrant na live, warrant of arrest na live, isi-serve pa rin ng pulis sa'yo. Isi-serve yan dahil that's
criminality operations. Nakatutok naman sa anti-criminality operations at police calawags ang kanilang hanay sa Northern at Quezon City Police Districts. Anti-illegal drug siguro, tigil, pero anti-criminality tuloy naman ko rin. Kung criminal yung criminal pa rin nun. Yung mga tinatnan ko nun, iba na lahat ngayon yun. And we have more than 50 personnel na na-transfer na out of NCRPO, and meron kami more than 150 personnel that we have relieved. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Makikipagdialogo si PNP Chief Ronald Bato de la Rosa sa mga opisyal ng Angeles City Police. Samantala, nirelieve na ang 44 na pulis na nakatalaga sa Police Station 5 sa Angeles City. Mula sa Pampanga, may report si Joshua Antonio live. Joshua! Lakay na dito ngayon sa Angeles City Police Office sa Pampanga si PNP Director General de la Rosa. Pagdating ni de la Rosa ay kaagad niyang kinausap ang 7 pulis na sangkot sa robbery extortion na 3 Korean national. Isa-isa niya kinausap ang mga ito at sinisigawan at pinapagalitan kung bakit nila ginawa ang pangkidnap sa mga Koreano. Ayon kay PNP Chief, nakakahiya sila dahil sa ginawa nilang paglabag sa batas. Gihit naman ng 7 pulis, isang legitimate operation ang kanilang ginawa, ngunit ayaw naman ito paniwalaan ni De La Rosa. Pinagawa ni De La Rosa sa 7 pulis ang front-leaning position. Inaasahan kausapin din ni De La Rosa ang mga local officials ng PNP mula sa mga police station hanggang City Police Office. Si Police Senior Superintendent Jose Santiago Jr. ngayon ang OIC ng Angeles City Police Office na kung saan pinalitan niya si Police Senior Superintendent Sidney Villaflor na ngayon ay nasa restricted custody ng PNP Regional Office 3 sa Campo Libas. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya ng Angeles City Police Office sa City Public Safety Company ang 7 pulis na sangkot sa robbery extortion. Ipinahayag naman ng bagong hepe ng Police Station 5 na inalis na rin dito ang nasa 44 na pulis matapos ipag-utos ni Regional Director Aaron Aquino na tanggalin sila sa naturang station. At yan muna ang balita mula dito sa Angeles City, Pampanga, Lakay. Maraming salamat, Joshua Antonio. Nag-uulat mula sa Pampanga. Katutulungin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa paglilinis sa Philippine National Police o PNP ng mga tiwaling pulis. Samantala, hiniling ng Pangulo sa China na magpatulya sa international waters laban sa anumang uri ng terorismo, partikular na ang pagpasok sa bansa ng ISIS. Naritong report ni Rosalie Cos. Walang pulis sa anumang panig ng Pilipinas na pinahihintulutan si Pangulong Rodrigo Duterte na mag-operate kaugnay ng anti-drug campaign ng pamahalaan. Ginawa ng Pangulo ang pahayag ng pangunahan nito ang panunumpa ng 66 na bagong talagang opisyal at flag officers ng hukbong sandatahan ng Pilipinas kahapon. Ito ay kasunod ng kinakaharap ngayong kontrobersya ng pambansang pulisya matapos masangkot ang ilang kawani nito sa kaso ni South Korean businessman Ji Ik-ju na dinukot at pinaslang sa loob mismo ng Camp Crame. Dahil dito, inatasan na rin ni Pangulong Duterte si Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na pumunta ng South Korea upang ipaabot ang paghingi ng paumanhin ng pamahalaan ng Pilipinas hinggil sa sinapit ng kanilang kababayan. Ang militar naman ang magiging katulong ng Pangulo sa paglinis sa hanay ng pulisya mula sa katiwalian. Kaya let me reorganize the enforcement dyan sa drugs sa police. In the meantime, they would be arrested and I will order you to arrest them. Kung hindi ko kayo ipasok sa laro, patay ako. Walang magtingin dyan sa abusadong pulis. The culture of corruption sa pulis matindi. In the beginning, pati mga generals. Samantala, tinukoy din ni Pangulong Duterte ang pangalawang banta sa seguridad ng bansa, ang terorismo. Iniatas din ito ang AFP na iwasang kumalat ang bakbakan sa iba pang bahagi ng Mindanao habang maigting ang pagtugis ng militar sa grupo ni Isnilon Hapilon na sinasabing leader ng Islamic State sa Pilipinas.
Bukod dito, hiniling din ng Pangulo ang suporta ng China sa pagpapatrolya upang maiwasan ang pagpasok at paglaganap ng International Terrorist Group na ISIS. Gayon din ang iba pang kriminalidad tulad ng pamimirata at kidnapping. And by the way, I also asked China if they can patrol the international waters without necessarily intruding into the territorial waters of country. We would be glad if we have their presence there. Hindi naman kailangan gray ships eh. Sabi ko, baska yung Coast Guard cutter just to patrol like what they did in Somalia. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Sa iba pang balita, sinampahan na ng reklamo ang 13 executives ng Unilever at organizer ng Close-Up Rave Concert na ikinasawi ng 5 noong 2016. At mula sa Maynila, may report si Roderick Mendoza live. Magandang tanghali sa iyo, Roderick. Magandang tanghali, Waila. Sinampahan na ng NBI ng kaukulang reklamo dito sa Department of Justice ang 13 executives ng Unilever Philippines at mga organizer ng Close Up Forever Summer Concert na isinagawa sa Pasay City noong Mayo ng nakaraang taon. Paglabag sa Article 365 o Criminal Negligence ang kinakarap ngayon ng mga opisyal ng Unilever na pinangungunahan ng kanilang dating chairman at CEO na si Rohit Jawa, isang Indian national. Kasama rin sa inireklamo ang Managing Director ng Close Up na si Alberto Trinidad at ang Close Up Assistant Brand Manager na si Bea Lagdameo. Kawit naman sa reklamong isinampa ng NBI ang may-ari ng production company at ng security agency na kinontrata para sa naturang concert. Ayon sa NBI, may pananagutan ang kumpanyang Unilever at mga organizer ng concert sa pagkamatay ng 5 mga biktima matapos makainom ng inuming hinaluan ng illegal na droga habang isinasagawa ang rave concert. Dapat umanong tiniyak ng kumpanya na may kakayahan ang kinontratang security agency upang bantayan at mapigilan ang pagpuslit ng illegal na droga sa naturang concert. Napatunayan din na walang na-deploy na K9 unit na may kakayahang makadetect ng illegal na droga bukod sa walang ginawang coordination sa PIDEA ang mga organizer. Waila? Maraming salamat sa iyo, Roderick Mendoza, live mula sa Maynila. Ite-terminate na ng Communist Party of the Philippines at New People's Army ang idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan. Samantala, hindi naman sang-ayon dito si Government Peace Panel Chairman Secretary Silvestre Bello. At mula naman sa Maynila, nagbabalik si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie. Yes, magandang tanghali, Waila. Nanindigan si Government Peace Panel at Labor Secretary Silvestre Bello na mas lalong may dahilan ngayon ang pamahalaan at makakaliwang grupo na isulong ang joint bilateral ceasefire dahil sa mga napapaulat na engkwentro ng puwersa ng magkabilang panig. Kapwa nakakatanggap ng ulat ng paglabag sa kani-kanyang unilateral ceasefire agreement ang pamahalaan at makakaliwang grupo. So, binigyang diin ni Secretary Bello na hindi basta-basta tinatanggap ang mga nakakarating na ulat kundi nangangailangan pa ng validation upang mapatunayan kung sino ang dahilan ng paglala ng pensyon. Samantala, dahil nga sa kapapasok na ulat, inanunsyo ng New People's Army na babawiin na nito ang unilateral ceasefire na idineklara nito noong September 2016, bagaman patuloy na nagpahayag ng suporta sa usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at rebelding grupo. Sa isang pahayag sa website ng NPA, ipinapaalam nito na magtatapos na sa February 10, 11:59 p.m. ang idineklara nitong tigil putukan. Inaantabayan na natin ang pahayag ng Presidential Advisor on the Peace Process hinggil sa development na ito kung makakaapekto sa nakatakdang muling paghaharap ng government at NDF Peace Panel ngayong Pebrero para sa tatalakayin na sana at pagtitibaying joint bilateral ceasefire agreement. Waila? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Maynila. Susunod, dineklarang tigil putukan sa National Democratic Front ng pamahalaan hindi pa rin babawin sa kabila ng mga pagkilos ng rebelding grupo. Anti-Money Laundering Council Secretariat, may bago ng officer in charge at sunod ng pagbibitiw ni Executive Director Julie Bacay Abad. At mahigit 5 pisong dagdag sa presyo ng kada litro ng LPG ipinatupad ngayong araw.
Ipinagpaliban ng Commission on Appointments ang pagtalakay sa confirmation ni Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice. Mula sa Senado may report si Joyce Balancio. Live. Magandang tanghali sa floor. Hindi pa nga natutuloy ang pagkukumpirma sana ng Commission on Appointments kay Secretary Vitaliano Aguirre bilang kalihim ng Department of Justice. Floor, ito'y dahil humingi pa ng karagdagang pagdinig si Senator Antonio Trillanes IV para komprontahin ang kalihim. Hindi kasi nakarating si Senator Trillanes ngayong araw sa pagdinig ng Commission on Appointments dahil siya ay nasa official business trip sa labas ng bansa. Dalawang written opposition ang inihain sa Commission on Appointments para tutulan ang pagtatalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre. Ang isa ay ang kay Senator Antonio Trillanes IV na nag-focus sa mga naging pahayag ng kalihim sa media, partikular sa mga sinabi nito laban sa senador matapos siya madiin sa pagdinig ng Senado kaugnay ng Jacklam bribery scandal noong nakaraang linggo. Sa written opposition ni Trillanes, sinabi niyang hindi nababagay ang asal ni Aguirre bilang isang Justice Secretary. Aniya, hindi rin umano maituturing na impartial, objective at patas ang kalihim dahil sa kanyang binibitawang salita laban sa mga kritiko mula sa politika. Sa pagdinig rin kanina floor, kinwestiyon rin ni Representative Rosenda Ann Ocampo ang pambabatikos ng kalihim laban sa Partido Liberal, partikular ang paggamit niya ng terminong dilawan sa mga media interviews. Paliwanag ni Aguirre, ginagamit lamang niya ang terminong ito para tukuyin ang Liberal Party. Dati umano siyang tumayong leader ng Partido Liberal mula 1987 at nanatiling taga-suporta ng partido hanggang 2015. Pero paliwanag din niya, umalis siya sa LP noon dahil diniin ng Aquino administration ang kanyang pinsan na si dating Special Action Force Director Getulio Peñas dahil sa nangyari sa Mamasapano operation. Kung ano man anya ang mga maaanghang na salitang nabitawan niya laban sa Partido Liberal, ito ay dahil sa kanyang pagdepensa sa sarili dahil sa akusasyong tumanggap din siya ng bribery money mula sa gambling tycoon na si Jack Lam. Sinabi naman ng kalihim na magdodobling ingat na siya sa mga interview sa media at pinag-iisipan na rin ang paglalabas na lang ng press releases at ang pag-iempleyo ng sariling spokesperson. Maliban dito floor, na kompronta rin ng kalihim patungkol sa panukalang pagbabalik ng death penalty sa bansa sa kabila ng mga problema ng kasalukuyang criminal justice system. Ayon sa kalihim ay sinusuportahan niya ang death penalty bill dahil isaan niya itong mabisang pagsugpo sa kriminalidad. Ginagarantiya naman niya ang Commission on Appointments na pabibilisin ng Department of Justice ang pagresolba sa mga kaso at ang conviction ng mga nasasangkot sa krimen. Inamin naman ni Secretary Aguirre matapos ng pagdinig kanina na nadismaya siya sa pagkakantala ng kanyang appointment bilang kalihim ng DOJ. Pero nanindigan siya na hindi niya pinagsisisihan ang anumang binitawang salita laban sa mga kritiko. Samantala, floor, sa February 15, muli ipagpapatuloy itong pagtalakay ng Commission on Appointments sa pagtatalaga nga kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre kung saan inaasahan nating haharap mismo dito sa pagdinig si Senator Antonio Trillanes IV. Kakapasok lang din na balita, floor, ay nirekomenda na ng Commission on Appointments ang confirmation ni Department of Trade and Industry Secretary Ramon Lopez at sa mga oras na to tinatalakay naman ng CA ang appointment naman ni Department of Agriculture Secretary Emmanuel Pino. Floor. Joyce Balancio, nagulat live mula sa Senado. Inilagang officer in charge ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Secretariat ang CPA lawyer na si Mel Georgie Racela. Kasunod dito ng ginawang pagbibitiw ni AMLAC Executive Director Attorney Julia Bacay. Epektibo ang appointment ni Attorney Racela bilang AMLAC OIC ngayong araw hanggang July 31, 2017. Si Attorney Racela ay naging pinuno ng Anti-Money Laundering Specialist Group ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Samantala, sa kabila ng ginawang pagbibitiw sa tungkulin ay siniguro ni Bacay Abad na tuloy ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa $81 million na umano'y ninakaw sa Bangladesh Central Bank. Narito ang report ni Mards Pelayo. Emosyonal na kinumpirma ni Julia Bacay Abad ang kanyang pagbibitiw bilang Executive Director ng Anti-Money Laundering Council matapos ang isang dekadang pamumuno. Ito ay sa gitna na rin ng naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na hindi umano nakikipagtulungan ang ahensya sa pamahalaan.
Ayon kay Abad, nagkaroon lamang ng maling impresyon ang ilang grupo sa kanilang ginagawang trabaho. More saddened by yung mga things that are being said against Damlac. So, yun lang. Medyo it's quite unfortunate that some people would say things like that against Damlac. So, probably they just have misimpression of what Damlac has been doing. So, kahapon ang huling araw sa pwesto ni Abad bilang AMLAC chief dahil epektibo na ang kanyang resignation ngayong araw, February 1. Nilinaw naman niya na walang nag-pressure sa kanya upang magbitiw sa pwesto. Not at all. It was really my decision because I feel that would be for the greater good of the agency if I step down as Executive Director of the AMLAC Secretariat. Tiniyak naman ito na magpapatuloy ang investigasyon ng AMLAC sa ninakaw na $81 million sa Bangladesh Central Bank na napunta sa Pilipinas. Our investigation team is completing the pieces of evidence that we would need in filing appropriate cases in court. So, sa ngayon ay nasa $15 milyong na ang naibalik ng Pilipinas sa Bangladeshi government mula sa $81 million laundered money. Marge Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Nasa mahigit sa 300,000 Pilipino na kasalukuyan na sa Amerika ang posibleng ma-deport dahil sa gagawing pagigpit ng Trump administration sa immigration policies. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pelayo, live. Ray! Lakay nangangamba ngayon isang grupo sa maging epekto dito nga posibleng pagpapauwi sa daang-daang libong mga Pilipino mula sa United States of America dahil nga sa bagong immigration policy ng Trump administration. Ayon sa Migrante International, nasa 310,000 na mga Pilipino ang nanganganib na ma-deport mula sa Amerika dahil sa kawalan ng mga ito ng sapat na dokumento para manatili doon. Ayon sa grupo, madaragdag na naman ito sa bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at malaki rin ang mababawas sa porsyento ng remittances ng mga OFW. Nagre-reklamo rin ang Migrante International dahil hindi naman nila napapakinabangan ng maayos ang mga benepisyo mula sa ahensya at programa ng pamahalaan. Pero ayon naman kay OWA Administrator Hans Leo Kakdak, may 1 bilyong pisong pondo ang OWA para sa mga programa ng mga OFW gaya ng reintegration program at yung sa kayo gumagawa nga sila ng paraan upang lalong mapadali ang proseso ng mga benepisyong ito, lalo na yung pagkuha ng mga loan ng OFW. Dating latest, Lakay. Maraming salamat, Ray Pelayo. Nag-uunat mula sa Quezon City. Nagpatupad ng big time price hike ang Petron sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo kanina alas 12 ng hating gabi ay tumaas ng 5 piso at 30 sentimos ang halaga kada kilo ng LPG. At tumas ito ng 58 pesos na increase sa presyo ng bawat 11 kilogram na tangke ng LPG. At samantala tumaas din ng 3 piso kada litro ang presyo ng auto LPG. Nag-inspeksyon ng House Committee on Metro Manila Development sa lugar ng pagtatayuan ng MRT-LRT Common Station. Mula sa Quezon City, may report si Joan Nano, live. Yes, Joan. Lakay, nag-inspeksyon nga dito sa MRT Depot at dyan sa Maya North EDSA Quezon City ang ilang mga representative mula sa House Committee on Metro Manila Development kaugnay nga dito sa itatayong MRT-LRT Common Station ng Department of Transportation at ibang mga pribadong grupo nga na sinasabing magdurugtong nga sa 3 railway system. Ito yung LRT-1, MRT-3 at sa itatayong MRT-7. Pinangulahan ng isinagawang ocular inspection nila Quezon City 2nd District Representative Winston Castelo kasama ang iba pang mga miyembro ng komite. Layo ng isinagawang inspeksyon na makita ang posibleng maging epekto ng common station sa mga commuter maging sa mga establishmento na madaraanan kapag sinimulan na ang konstruksyon ng proyekto. Matapos nga Lakay ang isinagawang inspeksyon, kumbinsido ang mga mambabatas na dapat na ibalik at masunod ang orihinal na plano ng common station noong
noong 2009 kung saan nga itatayo ang common station sa tabi ng SM Annex. Ilan nga sa mga nakitang disadvantages ng bagong disenyo ng proyekto ay ang mahabang lakarin ng mga pasahero na manggagaling ng LRT1 bago makasakay o makalipat ng MRT. Noong nakaraang linggo ay nagsagawa ng pagdinig ang Kongreso hinggil nga sa nasabing proyekto kung saan kinwestiyon rin ng mga mambabatas ang biglaang paglaki ng pondong gagastusin dito ng pamahalaan. Sa ilalim nga ng bagong kasunduan, aabot na sa 2.8 billion pesos ang halagang gagastusin ng pamahalaan mula nga sa dating 700 million pesos na gagamitin sa pagpapatayo ng common station. Questionable rin sa mga kongresista ang napiling lokasyon ng DOTR na pagtatayuan nga nitong proyekto na ngayon ay itatayo na nga sa pagitan ng SM North, EDSA at Trinoma Mall. Ayon nga sa mga kongresista, tila mas napaboran umano ng proyekto ang interes ng mga negosyante kaysa ang kapakanan ng mga mananakay ng MRT at LRT. Ikinagalit naman ng mga mababatas kanina ang umano'y pagbaliwala sa kanila ng Transportation Department dahil nga sa kawalan ng konsultasyon sa Kongreso bago pa man napirmahan ang kasunduan. Lakay sa susunod na linggo nga ay muling magtatakda itong House Committee on Metro Manila Development ng pagdinig kaugnay pa rin dito sa itatayong common station at inaasahan nga natatalakayin dyan yung resulta nitong kanilang isinagawang inspeksyon. At bukod nga doon sa mga ahensya ng pamahalaan na involved dito sa gagawing proyekto na ito ay kasama ring ipatatawag ng House Committee ang SM Prime Holdings, ang Ayala Corporation at iba pang mga pribadong grupo na pumirma nga dito sa kontratang ito. Lakay? Maraming salamat, Joan Nano. Nag-uulat mula sa Quezon City. Samantala, prioridad ng pamunuan ng Light Rail Transit o LRT Authority ang pagkukumpuni sa mga sirang air condition unit, elevator at escalator ng LRT Line 2. Nagbabalik si Joanna. Tututukan ng bagong pamunuan ng Light Rail Transit Authority ang pagsasaayos ng kanilang serbisyo para sa mga pasahero ng LRT. Kabilang na dito ang pagkukumpuni sa mga elevator at escalator na hindi nagagamit ng mga pasahero sa ilang train station. Mula sa 32 elevator sa 11 estasyon ng LRT2, 2 lamang ang gumagana dito, habang nasa 33 lamang mula sa 58 escalators ang nagagamit sa ngayon ng mga pasahero. Mahina rin ang air conditioning system sa loob ng tren na kalimitang inirereklamo ng mga pasahero. Sa panayam ng programang Get It Straight with Daniel Razon, sinabi ni LRTA Administrator, Retired General Reynaldo Beroya, na bukod sa mga sirang pasilidad, nahihirapan rin silang palitan ang mga sirang piyesa ng mga bagon ng LRT2 dahil sa umiiral na kontrata. Hindi po kami makagalaw dahil yung loan package ng Japan ay kasama po doon na dapat sa Japan din kami bibili ng mga pyesa, mga bagon for that matter. Okay. At even yung paggawa ng elevator. At yung repair, ganun. Opo. Kung may nasisira. Pag may nasisira, pati escalator at air conditioning. Ayon kay Beroya, maaaring matagalan pa bago mapalitan ang mga sirang piyesa ng tren dahil hihintayin pa nila itong maging available sa Japan sa mga susunod na taon. Sa ngayon, nasa 10 tren lamang ang bumabiyahe kada araw habang 8 ang patuloy na kinukumpuni ng ahensya. Samantala, plano rin ng bagong administrasyon na gawing mas moderno ang kanilang serbisyo, gaya ng pagkakaroon ng passenger information system na maaaring i-download ng mga pasahero sa kanilang mga mobile at smartphones. Lahat po ng pasahero sa loob ng train, sa labas, sa estasyon, malalaman po nila kung ilang minuto bago sila dumating sa particular station. But more than that, incorporated po dito, hopefully, kasi po under negotiation na isang aspect na ito, yung face recognition system, no? Na pagpapasok ka pa lang ay kung meron kang may capturing na gano'n. Meron pong gano'n. At siyempre naka-coordinate po lahat yan sa database ng kapulisan, ng NBI for that matter, no? At ng armed forces. Nangako naman ng LRTA na re-resolbahin nila ang mga problema sa LRT2 para sa kapakanan ng kanilang mga pasahero. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ilang
grupo ng mga teacher ang tutol sa joint circular na inilabas ng Department of Budget at DepEd at DILG kaugnay ng paggamit sa Special Educational Fund ng mga guro. At mula sa Quezon City, may report si Aiko Miguel live. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Magandang tanghali, Wayla. Maring kinututulan ng Alliance of Concerned Teachers ang inilabas na Joint Circular No. 1, Series of 2017 ng Department of Budget and Management, Department of Education at Department of Interior and Local Government. Nakapaloob dito ang pagtanggal sa local allowances para sa mga DepEd hired teachers mula sa local government unit. Bagkus lalabas ito bilang expenses chargeable sa Special Education Fund ng mga guro o katumbas ng karagdagang 1% tax on real property. Ayon pa sa Alliance of Concerned Teachers, pandugtong sa pangailangan ng mga guro ang ibinibigay na local allowances ng mga LGU na 20 taon nang ipinapatupad. Dagdag pa ng grupo, sinusuportahan naman nila ang pagbaba ng income tax, ngunit tila pambawi naman umano ang pagpapataw ng excise taxes sa mga produktong petrolyo at ang pagpapalawig pa sa saklaw ng VAT sa iba pang mga produkto. Ipinananawagan ng mga ito na amyendahan ang Special Education Fund guidelines at apurbahan ng panukalang itaas ang minimum na sahod ng mga guro sa 25,000 pesos at 16,000 pesos naman sa mga kawani ng mga paaralan. Nakatakda rin magtipon-tipon sa Biyernes, February 3. Sa Menjola ang libu-libong guro sa National Capital Region para sa maikling programa bago magmarsa patungong Department of Budget and Management. Wala kasama sa programa nila sa Biyernes ang pagpunit ng kanilang payslip bilang pagpapakita ng oposisyon sa Joint Circular No. 1, 2017 ng DBM, DepEd at DILG, maging ang panukalang pagpataw ng karagdagang buwis ng Department of Finance. Yan muna ang latest live. Balik sa'yo, Ayla. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Quezon City. At yun naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihatid na ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Ayon to, Deb! Yes, daghang salamat lakay ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Anian ang mga balita gikan sa nagalain-laing dapit sa Pilipinas. Suspindido og 6 ka buwan ang kapitan og 7 pa ka opisyal sa Barangay Ermita, Cebu City tungod kini sa pagkapakyas nila nga mutabang sa anti-drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Region 7 sa ilahang barangay niadtong Nobyembre 6, 2016. Ang suspension order gihatag kagahapon sa mga representante sa Department of Interior and Local Government. Sa pagkakaroon, kasamtangang gihold ang signing sa mga official documents samtang wala pa'y appointed caretaker ang barangay. Sa laing bahin, posible nga sa sunod tuig sugdan ang pagtukod sa usa ka bypass road sa Davao City nga gilaumang mopaluag sa dagan sa trapiko sa Turil area. Kay kinahanglan pang istoryaan sa konseho sa Dakbayan ang plano kalabot nining proyekto. Ani ang report ni Aileen Taclo. Gisugdan na sa Davao City Council ang pagsusi sa plano sa Department of Public Works and Highways nga magtukod og bypass road sa Dakbayan. Nagkantidad og 34 bilyones pesos ang itukod nga bypass highway nga magikan sa Turil District hangtod sa Lasang, Davao City. It will surely help ease the traffic congestion that we are now fast experiencing, no, in terms of kanang volume of vehicles. Katabang sa DPWH ang Japan International Cooperation Agency o JICA, diin sa maong grupo magikan ang dakong bahin sa pondo nga pagagamiton alang sa proyekto. Sumala pa kang Davao City Councilor Diosdado Mahipos, dako og ikatabang ang maong bagong dalan aron mapaluag ang kadalanan sa maong dapit. Ug naay bypass highway dito na sa ibabaw sa may langob na dapit moagi ang mga pribado nga mga sakyanan, so dili na ta ma-perwisyo tingali o ginahinay po tingali nga mugaan na ang daloy sa mga sakyanan. Apan usa sa gikabalak-an sa konsehal ang posibleng dangatan sa watershed sa maong dapit tungod sa proyekto. Now, if you bore a hole in the watershed, meaning part of the watershed is destroyed. Now, that should be studied also by the planners, no?
Manginahanglan og pagtugot sa konseho ang maong proyekto bago kini masugdan. Matod pa sa konsehalog sa DPWH, posibleng sa sunod nga tuig pa masugdan ang maong proyekto. Sumala pa kang Councilor Mahipos, kinahanglan nilang timbangon ang mamahimong epekto sa kinaiyahan ug ang panginahanglanon usab sa pagtukod og mga bagong infrastruktura aron masulbad na ang dugay ng problema sa trapiko sa mga Dabawenyo. Aileen Taclob, UNTV News and Rescue, Davao. Giduso karon sa kagamhanan ang Masa-Masid program sa DILG human sa pagpahunong og kadiyot sa Oplan Tokhang sa kapulisan. Sa dakbayan sa Bacolod, sobraan sa 500 ka mga volunteers ang nipasalig nga mosuporta sa maong programa batok sa illegal nga droga, korupsyon ug krimen. Sila Len Moreno sa mga detalye. Nakalapot na sa Bacolod City ang programa sa Department of the Interior and Local Government nga Masa-Masid o mamamayang ayaw sa anomalya, mamamayang ayaw sa iligal na droga. Tuyo sini nga maingganyo ang mga komunidad, local stakeholders, civic organizations, faith-based organizations kag private sectors nga magbulig sa pagtapna sang padayon nga pagdamo sang illegal drugs, korupsyon kag kriminalidad. So that's why we ask the community to help parents, retired teachers, retired professionals, or even professionals for that matter. Any volunteer that will help along in the process. Mas labi pa nga ginpasanyog ang Masa-Masid program ilabi na subong nga temporaryo nga ginpauntat ang Oplan Tokhang sang kapulisan. Magabulig man sa nasambit nga programa ang iban pa nga ahensya sang gobyerno. They fully supports the Masa-Masid program of Bacolod City is spearheaded by Department of Interior and Local Government. Samtang masobra naman sa 500 ka mga volunteers sa syudad ang nangako nga magasuporta sa programa nga Masa-Masid. Ang mga ini maga-report sa kinatungdan kung may nahibaluan sila nga drug addicts, pushers, drug lord, kawatan, rapist, kriminal o mga corrupt nga opisyal sang barangay kag syudad. Dako ini nga bulig sa DILG tungod kulang sa mga tinawo ang ahensya agud bantayan ang mga nagakalatabo sa kada lugar. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Negros Occidental. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din sa inyo lakay. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, urine at blood samples ng mga atletang nagtala ng record itatago ng European Athletics Commission bilang bahagi ng bagong doping control standards. Libo-libong turista dumagsa na sa Baguio City para sa pagsisimula ng isang buwang pagdiriwang ng makulay na Panagbenga Festival. At American blood donors nakiisa sa blood donation activity ng Members Church of God International sa Chicago, USA. Itatago ang blood at urine samples ng mga European athletes na nagtala ng record sa loob ng 10 taon o mas matagal pa. Sinabi ng European Athletics na gagawin nila ito sa layuning maalis ang ginagawang pandaraya ng mga atleta. Nito lamang nakaraang linggo, bumuo ang European Athletics head na si Arne Hansen ng Norway ng task force para pag-aralan ang kredibilidad ng mga record na naitala sa European Athletics. Sinabi ni Hansen na epektibo ngayong taon, minimum na 10 taon nilang itatago ang blood at urine samples ng mga atleta na nakapagtala ng record para ma-examine. Magkasamang nag-promote para sa kanilang sagupaan sa April 29 ang mga heavyweight boxers na sina Anthony Joshua at Vladimir Klitschko. Gaganapin ang unification bout ng dalawa sa Wembley Stadium sa London na inaasang panunuorin ng may 70,000. Kinapanayam ang dalawa ng mga journalists sa Madison Square Garden na kilala rin bilang The Mecca of Boxing. Ayon kay Klitschko, babawi niya ang nawala niyang World Heavyweight Crown. Paglalabanan nina Klitschko at Joshua ang IBF at bakanting titulo ng World Boxing Association at International Boxing Organization heavyweight belts. May record ang 2012 London Olympic champion
na si Joshua na 18 panalo, wala pang talo at 18 ring knockouts. Si Klitschko, 41 years old na, sa Marso ay may 64 wins at 4 na talo sa 20 taon niyang pagboboxing. At alamin natin ang iba pang balita sa labas ng bansa mula kay William Theo. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. President Donald Trump wants pharmaceutical companies to lower drug prices and boost U.S. manufacturing. Calvin Manaig reports. U.S. President Donald Trump met with the chief executives of several top drug makers on Tuesday, where he called on the pharmaceutical industry to boost their U.S. productions and lower their prices. He also vowed to speed up approval times for new medicines. Trump met with the chief executive officers of Novartis AG, Merck & Company Incorporated, Johnson & Johnson, Celgene Corporation, Eli Lilly & Company, Amgen Incorporated, as well as the head of the industry's lobbying group, the Pharmaceutical Research and Manufacturers of America. Shares of 5 of the 6 drug companies at the White House meeting with Trump were up more than 1% on average following the president's remarks. Trump told the drug makers that pricing had been astronomical. We have to get prices down for a lot of reasons. We have no choice. For Medicare, for Medicaid, we all know that. But we have to do better. Accelerating cures. We're forced and focused on accelerating FDA approvals. We're going to get the approval process much faster. Trump also said currency devaluation by other countries had increased drug makers outsourcing their production and called on the companies to make more of their products in the United States. He added that foreign countries must pay fair share for drug development costs. We're going to be ending global freeloading. Trump spooked investors in the pharmaceuticals and biosectors before his inauguration by saying that drug companies were getting away with murder on what they charged the government for medicine, and that he would do something about it. Calvin Manaig, UNTV News and Rescue, Los Angeles, USA. Meanwhile, President Donald Trump on Tuesday nominated Neil Gorsuch for a lifetime job on the U.S. Supreme Court to restore the court's conservative majority and help shape rulings on divisive issues such as abortion, gun control, the death penalty, and religious rights. The Colorado native faces a potentially contentious confirmation battle in the U.S. Senate after Republicans last year refused to consider Democratic President Barack Obama's nominee to fill the vacancy caused by the February 2016 death of conservative Justice Antonin Scalia. Gorsuch is the youngest nominee to the nation's highest court in more than a quarter century, and he could influence the direction of the court for decades. When Justice Scalia passed away suddenly last February, I made a promise to the American people. If I were elected president, I would find the very best judge. In other news, a search operation for the 6 missing people of a boat sinking accident in the Malaysian state of Sabah continued throughout Tuesday, 3 days after the boat carrying mostly Chinese tourists sank off Borneo Island. So far, the search area has been expanded to 3,000 square nautical miles, according to the Malaysian Maritime Enforcement Agency, which has dispatched more than 10 vessels for the said operation. However, the rough sea has been hampering the effort. And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Libo-libong turista ang lumahok sa Baguio City sa pagbubukas ng Panagbenga o Baguio Flower Festival ngayong araw. At mula sa Baguio City, may report si Grace Doctolero live. Magandang tanghali sa iyo, Grace.
Yes, Wyla, magandang tanghali. Masaya at makulay ang pagbubukas ng isang buwang pagdiriwang ng Panagbenga Festival o Baguio Flower Festival dito sa City of Pines. Pinaunahan ni Mayor Mauricio Dumogan at local government units ang pagbubukas ng Baguio Flower Festival. Unang pumarada ang color guard ng Philippine Military Academy. Sinundan ng Baguio City officials at department heads. St. Louis University High School and College Marching Band, Baguio Flower Festival Foundation Incorporated, Blessed Weavers Association at iba pa. 12 elementary school ang lumahok sa drum and lyre opening presentation. Wyla, kabilang din sa pumarada ang mga Walk for Animal Welfare Advocates, United Dog Groups of Baguio, Latrinidad Benguet, mga kabayo ng Right Park Pony Boys Association at Boys and Girl Scout. Samantala, inaasang mahigit 10 small at big floats naman ng mga bulaklak ang lalahok sa Grand Float Parade sa February 26. Samantala, libo-libong mga turista ang nakilahok sa opening ng Panagbenga Festival 2017 dito sa summer capital ng bansa. Tema ng pagdiriwang ng Panagbenga Festival 2017 ay Inspired by Beauty, Nurtured by Nature. Ang Panagbenga Festival ay sinimulan noong taong 1996. Ang selebrasyon ng pagbangon matapos mapinsala ito ng killer earthquake noong 1990. At yan mo ang ating update mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Wyla. Maraming salamat, Sir Grace Doctolero, live mula sa Baguio City. Inangaan at pinuri naman ng mga American blood donors sa Chicago ang walang sawang pagsuporta ng Members Church of God International o MCGI sa blood donation campaign ng American Red Cross. Narito ang report ni Kath Carriedo. Hindi lamang ang mga kababayan natin dito sa Chicago, USA ang mainit na sumuporta sa isinagawang blood donation drive ng Members Church of God International, maging ang mga American blood donors ay nakiisa rin dahil sa paghanga sa tuloy-tuloy na kampanya ng grupo na makatulong sa kapwa. Sa halos 40 successful blood donors, 24 sa mga ito ay mga Amerikano. I think it's a really good thing, a really good idea to help actually to get blood, and so we can actually be able to help people in need. And it's nice that they're trying to do it as often as possible to be sure that we can have as much just in case something happens. Ilang taon nang katuwang ng American Red Cross ang MCGI Chicago chapter sa mga proyekto nito, partikular na sa pagkakaroon ng regular na blood donation activity. Batay sa tala ng American Red Cross, 6.8 million donors ang nagbibigay ng dugo sa Estados Unidos kada taon. 38% ng US population ang may kakayanang maging blood donors, ngunit mababa pa sa 10% rito ang nakapag-donate ng dugo. Kaya naman, katuwang ang grupo sa paghikayat sa publiko na makiisa sa isinasagawang blood donation campaign. Ito ay bahagi ng advokasya ni na Brother Eli Soriano at Mr. Public Service Kuya Daniel Razon. This whole thing that gets people coming you said it was every quarter? Every quarter so that we can have blood, and it's saved a lot of lives. That's a really good thing. It's a wonderful, wonderful policy, and I think everybody should have the same thing, not just them, but it should be carried through all people. Tiniyak naman ng MCGI Chicago chapter na patuloy na susuporta sa American Red Cross sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kampanya upang makahikayat pa ng mas maraming blood donors. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue, Chicago, USA. At bago tayo magtapos, Siyempre. nais po nating batiin. Happy birthday! Yes, happy birthday! Happy birthday, birthday, old man. You are now 60 years old. Yes. Thank you, Lord. Seniors na. At salamat sa lahat ng mga bumabati. Life begins at 60. Yeah. Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.